bangkay ng mag-inang Japanese citizen na hukay sa bakuran sa isang subdivision ng Tayabas City. Galing sa Japan ang mag-ina at umuwi dahil binenta nila ang kanilang bahay sa Lucena City. Ngunit patay na itong nakabalik sa Japan. Ang itinuturing mamutibo ay nasilaw sa pera? Panoorin ang buong kwento ng mag-ina na si Lori at Mai Motegi, kapwa Japanese national. Welcome mga boss sa channel natin, Red Crime Philippines. Dito ating sinasalaysay ang mga krimen na hango sa tunay na mga pangyayari. Kung gusto mo ang ganitong mga kwento ay mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para wala kayong ma-miss na mga videos natin. Ang biktima ay sina Lori Litada, 54 years old na nagtatrabaho sa Japan bilang factory worker, at ang kanyang anak, si Mai Motegi, 26 years old, isang Japanese national at nagtatrabaho sa airlines ng Japan. Huling nakita ang dalawa noong February 21, 2024 at natagpuan na lang itong mag-ina na patay na. Ang mga suspek ay sina Ligaya Oliva Pajolas, ang nakakatandang kapatid ng ina ng biktima, at ang kanyang asawa na si Charlie Pajolas. Dito iikot ang ating kwento ngayon, simulan na natin. Si Lori ay ang pangatlong panganay sa apat na magkakapatid na babae. Lumaki siyang malapit ang puso sa kanyang mga kapatid, parang magkakaibigan, magkakampi at magkakasangga sa bawat pagsubok ng buhay. Sa murang edad pa lamang, nakita na sa kanya ang pagiging responsabe at maalalahanin, lalo na sa kanyang pamilya. Dahil sa kahirapan ng kanilang kalagayan sa buhay, nagpasya siyang mangibang bansa at magtrabaho sa Japan bilang isang factory worker. Sa Japan, naranasan niya ang pagod at hirap ng trabaho sa pabrika. Mahabang oras ng pagtatrabaho, paulit-ulit at nakakapagod na gawain, at ang pangungulila sa kanyang mga mahal sa buhay. Lumipas ang mga taon, nakilala ni Lori ang isang Japanese national na kalaunan ay naging bahagi ng kanyang buhay. Sa kanilang pagsasama ay nabiyayaan sila ng isang anak na babae na pinangalanan nilang Mai. Naging masaya at maayos ang kanilang pamilya. Ang kanyang asawa ay may matatag na negosyo sa Japan, kaya't naging maginhawa ang kanilang pamumuhay. Gayunpaman, kahit naging komportable ang kanyang buhay sa ibang bansa, hindi kailanman nawala sa puso ni Lori ang kanyang pinanggalingan. Patuloy pa rin siyang nagpapadala ng tulong pinansyal sa kanila. Para kay Lori, hindi lamang ito obligasyon. Ito ay isang kusang loob na pagbabalik ng pagmamahal sa pamilya na naging sandigan niya noon. Samantala, ang tatlo niyang kapatid ay mayroon na ring kani-kanilang pamilya. Hindi man sila nakaranas ng marangyang buhay, sapat naman ang kanilang kinikita upang maitawid ang pang-araw-araw na gastusin at maipagpatuloy ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Bilang isang praktikal na nanay, naisip niyang mag-invest para sa kanilang kinabukasan sa Pilipinas. Kaya bumili siya ng house and lot sa isang subdivision sa Lucena City. Ito'y nagsilbing bakasyonan nila tuwing umuwi sila sa Pilipinas. Makalipas ang 20 taon, naging mas abala ang buhay ni na Lori at ng kanyang asawa. Lumago ang negosyo ng kanyang kabiyak at ang kanilang anak na si Mai ay ganap ng propesyonal, isang flight attendant sa isang Japanese airline. Dahil sa kani-kanilang responsibilidad, mas naging sentro ng kanilang buhay ang Japan. Dahil dito, napagpasyahan ng mag-ina na ibenta na ang kanilang ari-arian sa Pilipinas upang mas makapag-focus sila sa kanilang trabaho at pamumuhay sa Japan. Para maisagawa ito ng maayos, nakipag-ugnayan si Lori sa kanyang panganay na kapatid na si Ligaya upang ito ang personal na mag-asikaso ng bentahan ng kanilang house and lot sa Lucena City. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal ay nakahanap sila ng buyer. Nabenta ang bahay sa halagang milyong-milyong piso, isang halaga na bunga ng matagal na paghihintay at tamang panahon. Masaya si Lori dahil nakita niyang naging mabuting desisyon ng kanyang pag-i-invest noon. Sa puntong iyon, nagpasya sina Lori at Mai na umuwi ng Pilipinas. Bukod sa kukunin nila ang pera mula kay Ligaya,
nais din nilang magbakasyon at makasama muli ang kanyang mga kapatid. February 20, 2024, dumating silang Pilipinas at nagpasyang makikituloy muna sa bahay ng nakakatandang kapatid na si Ligaya sa Bella Vita Subdivision, Barangay Isabang, Tayabas City. Dito nakilala ng mag-ina ang asawa ni Ligaya na si Charlie. Masaya naman itang nag-welcome sa mag-ina at parang malapit na din ang feelings nito kina Lori at Mai. Pagsapit ng gabi, masaya silang nagbanding makakapatid, puno ng ligaya at pananabik sa isa't isa. Kinabukasan ay nagpa siyang umuwi ang ibang kapatid dahil meron pang mga trabaho ito kinaumagahan. February 21, 2024, nangyari ang di inaasahang insidente. Biglang nawala ang mag-ina. Hinanap lang mga kapatid ni Lori ito, ngunit bigo itong makita. Sinubukan nila itong tawagan, ngunit parehong hindi makontak ang mag-ina. Tinanong nila si Ligaya at Charlie dahil sila ang huling nakasama ng mag-ina. Ngunit ang sabi ay nag-away daw ang mag-ina kagabi at gusto nang umuwi ang anak pabalik sa Japan. Kaya umuwi na lang daw sila bandang 1:30 ng madaling araw at inihatid nila ito sa airport. Laking pagtataka ng mga kapatid dahil hindi ugali ni Lori na umalis ng hindi nagpapaalam, lalo na't babalik ito sa Japan. Dahil dito, inireport ito sa Quezon Police Station ang pagkawala ng mag-ina. Ilang araw ang lumipas ngunit wala umanong nakatanggap na chat or text na nakarating na ang mag-ina sa Japan. Isang araw, nakatanggap umano ang magkakapatid na nasa Japan na daw sila at okay lang daw sila dito. Nagsuspecha ang magkakapatid dahil iba na ang style ng pag-text ni Lori at kahit nag-text ito sa kanila ay hindi pa rin nila ito magawang makontak. Dito nagtaka ang mga magkakapatid at kamag-anak ng mag-ina. Hinala nila na baka may masamang nangyari sa kanila dahil meron itong malaking halaga ng pera na dala-dala sa kanilang bag. March 1, 2024, nagtunggu ang representative ng Japan Embassy at PNP sa bahay nila Ligaya at Charlie sa Tayabas City at nagsabing hinahanap na si Mai Motegi ng kanyang kumpanyang pinagtatrabahuan, isang sikat na airline sa Japan. March 4, 2024, 3 araw ang lumipas ay ipinagbigay alam ni Ligaya at Charlie sa mga kapatid niya na hinahanap na daw ng embasiya si Mai dahil hindi pa daw ito pumapasok sa kanyang trabaho. Dito nabuo ang suspecha ng 2 nakababatang magkapatid at ang mga kamag-anak nito na hindi nakauwi ng Japan ang mag-ina. Alalang-alala na ang 2 magkakapatid ang kamag-anak kung nasaan na ang 2 mag-ina. Samantala, tinrace ng kamag-anak nila Lori, isang IT expert, ang mga text umano ni Lori kung saan matandaan na nag-text umano ito na nakarating sa Japan. Ngunit ayon sa kanya, positibong ang text ay galing lang sa Pilipinas at hindi sa Japan. Dito ipinagbigay alam ang mga circumstantial evidence sa kapulisan at agad-agad kumilos ang mga otoridad. March 14, 2024. Lumabas ang search warrant. Nagkaroon ng ocular inspection ang PNP sa bahay ni Ligaya at Charlie sa Tayabas City. Maya-maya pa, may napansin ang isang pulis na tila bagong hukay sa isang bakanting lote. 25 meters lang ang layo mula sa bahay nila Ligaya at Charlie. Hinukay nila ito at dito tumambad ang katawan ng mag-ina, nakapatong at nasa state of decomposition na. Kasunod ng pangyayari, may na-recover ang mga barangay tanod di kalayuan sa crime scene. 2 luggage bag, may kumot at duguan nito. May perang naglalaman higit kumulang 1.5 million at mga personal na bagay. Positibo itong kinilala ng mga kapatid ni Lori na ito'y pagmamay-ari ng mga biktima. Naging matibay itong ebidensya upang madiin ang mga suspect. Kinilala bilang persons of interest ang nakakatandang kapatid na si Ligaya at asawa na si Charlie dahil sila ang 2 huling nakasama ng mga biktima.
Samantala, lumutang ang isang saksi sa krimen. Dito, nakita niya kung paano pinatay ng mag-asawa ang mga biktima. Alauna ng madaling araw, pinaghahampas daw ng matigas na bagay ang mga ulo ng mag-ina hanggang sa mamatay ito at doon inililibing sa isang bakanteng lote. Dito nagkaroon ng manhunt operation ang PNP at tinugis ang mag-asawang suspect pati ang dalawa pa nitong kasama. March 15, 2024, kusang sumuko si Ligaya, ang nakakatandang kapatid ni Lori dahil sa konsensya nito. Samantala, ilang buwan nang lumipas ay nahuli si Charlie sa pinagsanib na puwersa ng PNP at NBI noong August 7, 2024. Kinasuhan ng dalawa sa kasong double murder at tila sa kulungan na magtatanda ang dalawa. Dito idiniklara ng PNP na case closed na ang nasabing kaso. Laking ginhawa ng dalawang magkakapatid at kamag-anak na tuluyang nakamit na ng hustisya ang pagkamatay nila Lori at ang kanyang anak na si Mai. Pero laking panghihinayang din nila dahil mismong kapatid pa at bayaw ang pumatay sa kanila. Di nila lubos maisip ang nagawa ng kanilang ate dahil close naman daw sila, ngunit nasilaw dahil sa pera. Talagang nawawala ang katinuan ng isang tao kapag pera na ang pinag-uusapan. Kahit kadugo ang relasyon kapag pera na ang pumagitna at tila nakakalimutan na ang relasyon ng pamilya. Naway magsilbi itong aral para sa pamilya, hindi lahat ng pagkakataon ay gawing sentro ang pera over sa pamilya. Ang pagmamahal sa isa't isa ang dapat mamayani at kahit anong agwat nyo pa sa estado ng buhay, ang tunay na kapatid ay nagmamahal sa sariling kapatid. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, ay maaaring mag-like, comment at subscribe para wala kayong mamiss na mga videos natin. Hanggang sa susunod na True Crime Stories, ingat!